Good morning po sa ating lahat. Good morning. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sa umaga pong ito, ay hindi po natin itatago lang sa ating sarili ang pagpupuri sa Panginoon. Instead, we're going to burst out our hearts sa pagpupuri sa Panginoon sa umaga pong ito. Agree po ba tayong lahat? Amen? Amen. Sige po. Yan. Kamustahin po natin ang ating mga katabi. And as we all know, tayo po ay pinili ng Panginoon. Amen? Pakitignan ang mga katabi. Pakisabi, tayo ay pinili ng Panginoon. Sabi nga po sa verse na to, in 1 Peter chapter 2, verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." We are all living now in the wonderful light of the Lord. Amen. From darkness, tayo po ay hinango, inalis ng Panginoon, and now we are in His light. And sa buhay po nating ito, patuloy po nating isigaw yung papuri sa Panginoon as His chosen people. Amen. Amen. And itong mga buhay pong ito ay sa Panginoon. Pakihawakan po ang ating mga puso. Damhin niyo yung bawat tibok nito. Pati yung hinga na galing sa ating mga dibdib. Nararamdaman po natin yung bawat hinga ng nagaling sa ating mga lungs. And sabi nga, it's your breath, Lord, in our lungs. That's why we pour out our praise. We give you our praise. Since we have this very breath na bigay ng Panginoon, bawat lalabas sa ating bibig ay pasasalamat sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Amen. Kaya po sa umagang ito, let's place our hearts, from our hearts up to our breath. Papurihan natin ang Panginoon. Yes, Lord, it's you who gave us life. It's you, Lord, who brought us out of darkness. Na ngayon, Panginoon, namumuhay na kami sa kaliwanagan, Panginoon, na dulot ng iyong pagmamahal, ng iyong kapatawaran sa amin. And you have set us apart, Lord, to live a holy life, pleasing and blameless, Lord, sa iyong paningin. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon. We are carrying this heart of gratefulness, Panginoon. As we sing our praises to you, Lord, wala makakatumbas, Panginoon. Sa'yo, you are worthy, Lord, of the praises coming, Lord, from our hearts. Kaya mga kapatid, let's give our hearts fully in worship to the Lord. Oh Jesus, we worship you, Jesus. We love you, Lord. We praise your name, Jesus. You are worthy, Lord. Worthy, Lord, to be praised. Sing out to the Lord. Thank you, Lord, for the life. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope. You restore every heart that was broken. Great are you, Lord. Let's sing one more time. You give life, you are love, you bring life to the darkness, you give hope, you restore every heart that
sa buhay na binigay niya sa atin. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. That's time. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. Let's go. Let's sing the Lord. Come on, church. Let's sing. Let's pour out our breath to the Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Let's sing. Great is the Lord. Great are you, Lord. Yes, Jesus. Today, Lord, we lift up, Lord, our lives to you. Lord, sa dating walang kabuluhan, walang kwentang mga buhay. Ngayon, Panginoon, ang bawat hininga sa'yo ay may halaga, Panginoon. Ang hininga namin, Panginoon, ay sobrang halaga sa'yo dahil ikaw, Panginoon, ang nagbigay nito sa amin. Kaya, Panginoon, we will sing out, Lord, from dryness, from darkness, Lord. Ngayon, Lord, may buhay kami galing sa'yo. Let's sing. All the earth, Lord, will shout your praise. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. We will shout louder, Jesus. All the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. For the last time, all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, oh
Thank you, Lord, dahil we are able, Lord, to sing out praises, Lord. In your name, Jesus. Thank you, Lord, for the breath, for the life, for the hope, for the restoration, Lord, na binigay mo po sa aming mga buhay. And truly, Lord, what can we give, Lord, na hindi mo nga po binigay sa amin? Lahat ng ito, Panginoon, ay bigay mo. Maging ang mga buhay na ito, Panginoon. We offer, Lord, our lives to you. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain are making them yours. Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, not just in the present, Panginoon, mga bagay, Panginoon, maging sa aming nakaraan, iniaalay po namin sa iyo. We surrender, Panginoon, our past, our present, and our future life in you, Jesus. Things in the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer my life to you. Everything
As a pleasing sacrifice, Lord, we offer to you our hearts, our minds, our whole life to you, Jesus. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ituring ang mga buhay na ito, Panginoon, na hindi po amin. Sapagkat ito, Panginoon, ay sa'yo na. Panginoon, simula nang ikaw ay ginawa po naming hari at Panginoon ng aming mga buhay. You deserve, Lord, the praises coming from these hearts. Ang dalangin po namin, Panginoon, mamuhay kami as a pleasing sacrifice, a living sacrifice in obedience to Jesus. Salamat, Panginoon, sa binigay mo sa aming kagalakan through your presence. We thank you, Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Masasabi po natin, di ba, na nagbago ang buhay natin simula nang dumating ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Sige po, patuloy po tayong mawit sa Panginoon. Sabayan niyo po kami sa beat na ito. Hold me in your arms, Jesus. Awitin po natin. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. I stand before you, Lord. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. I wanna be with you. From the verse, I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. Now that you're near, now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. I wanna be with you. And I will sing to you always. 'Cause in your presence, God, is where I want to stay. Lord, hold me in your arms. Never let me go. Sabay-sabay po. Hold me in your arms. Never let me go. I want to spend eternity with you.
wanna be with you for the last time. And now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you've changed. I wanna be with you. 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 Oh. I wanna be with you. I wanna be with you. Amen? Sige po, maaari na po tayong nakaupo. Good morning po sa ating lahat. Yan. Good morning po, heartmates. Yan. Yan, salamat sa Panginoon. Muli ay nagkatipon-tipon tayo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Salamat sa Panginoon. Sige po. Sabi nga yung ating pagkakaloob ay parte na rin ng worship sa ating Panginoon. Kaya ihanda natin ang ating mga kaloob at bago tayo magkaloob sa Panginoon, ipanalangin po muna natin ang ating mga kaloob na ito. Yes, Lord, purihin ka nga po, Ama. Maraming salamat, aming Diyos, sa buhay na ito. At sa pagkakataong muli na ibinigay mo nga po sa amin, para kami ay magbalik ng pasasalamat para sa iyo, O Lord. Sa amin pong pagkakaloob na ito, patuloy po na kayo ang nais naming mapapurihan aming Panginoon. Maibigay namin, Lord, na merong kagalakan sa aming mga puso ang mga kaloob na ito, O God. Salamat po sa patuloy mong pagkakaloob sa amin din ng mga kalakasan, ng mga biyaya upang makapagbalik din kami sa iyo ng pasasalamat aming Panginoon. As we give our tithes to you, Panginoon, kayo po ang maluwalhati at mapasalamatan namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob sa Panginoon. Sige po, ipanalangin po natin ang mga kaloob na ito. Yes, Lord, salamat po aming Ama sa mga kaloob na ito na binigay mo sa puso ng aming mga kapatid, Lord, para nga po magamit para sa iglesyang ito, Ama, para mapalawak pa ang iyong kaharian dito sa lupa at para magamit pa sa mga ministeryo na ipagkakaloob mo sa amin, aming Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa aming Diyos at patuloy naming maranasan ang presensya mo at ang biyaya na nagmumula lamang po sa iyo aming Panginoon. Salamat po aming Ama, kayo ang maluwalhati at mabigyan namin ng kagalakan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Salamat sa Panginoon.
Ayan, po tayong manatili sa presensya po ng ating Panginoon at inaanyayaan ko po tayo na tumayo lahat at alalahanin po natin yung kabutihan, yung pag-ibig ng ating Panginoon at sama-sama po natin itaas ang banal na hapunan po para po sa ating Panginoon. Sige po. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan. Subalit, sinasalamin nito ang bagong tipan na pakipag-ugnayan natin sa Panginoon sa mamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala po ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawain pong pinag-iisa at hindi pinagbabahagi ng mga mananampalataya kay Kristo. Mariing din pong ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat po nating igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, mga kapatid, ay kinakailangan po natin saliksikin ng mabuti ang ating sarili upang po tayo ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga simbolo ng dugo at katawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, sa oras pong ito ay binibigyan ko po kayo ng ilang segundo upang ating idalangin ang ating sarili sa ating Panginoon. Patuloy na magpalinis sa harapan ng ating Panginoon at tayo po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga simbolo na katawan at dugo ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkalulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagparapiro sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lahat po tayo makinabang sa simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Taas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Matapos magapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinapahayag
ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli po itanggapin natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon at magpasalamat sa kanyang kabutihan. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig niyo po, Panginoon, sa amin po. Muli, Panginoon, kami ay nagsasama-sama at inaalala, Panginoon, Lord Jesus, ang kabutihan ng ginawa, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo po, Panginoon. Sa pag-alay ng iyong buhay para po sa amin po, Panginoon. Sa pagtanggap ng mga palo para po sa amin po, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay makasumpong ng kaligtasan at pag-asa, Panginoon, Lord Jesus, sa piling niyo po, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay narito, Panginoon, Lord Jesus. At patuloy, Lord Jesus, nagkakaroon ng kagalakan sa puso po, Panginoon, sapagkat mayroon Diyos na nabuhay para sa amin. Mayroon Diyos na namatay, Panginoon, upang kami ay makakasumbong po, Panginoon, ng buhay na totoo, buhay na nararapat sa piling niyo, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginagawa po, Panginoon, para po sa amin. Kami hindi karapat-dapat, Panginoon. Pero dahil sa grasya niyo po, Panginoon, narito kami sa inyong harapan po, Panginoon, at malayang nakakalapit, Panginoon. Malayang nakakasamba po, Panginoon, at malaya po, Panginoon, na nararanasan, Panginoon, yung pagpapala po, Panginoon, sa inyong ginawa sa buhay namin, Panginoon, Lord Jesus. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay nananatili naglilingkod sa inyo. Nananatili po, Panginoon, at naghihintay po, Panginoon, sa inyong pagbabalik. At inaasam po, Panginoon Lord Jesus, na makasama ka po, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa bawat araw na pinagkakalob niyo po sa amin po, Panginoon, ay lagi naming alalahanin na meron kaming Diyos na naligtas sa amin, na Diyos na nagpatawad sa aming mga kasalanan. At patuloy lamang na dadakilain ka, sasambahin ka, Panginoon, at paglilingkuran ang Diyos na patuloy nagbigay sa amin ng pag-asa po, Panginoon. Kaya walang dahilan, Panginoon, na kami, Panginoon Lord Jesus, ay sumunod at patuloy na maglingkod sa inyo po, Panginoon. We thank you, Lord Jesus, sa po lahat ng kapurihan at pagsambat pagdakila sa pangalan niyo, anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Hallelujah! Welcome po mga heartmates. Welcome po sa unang Sunday service natin for September. Grabe, September na. Nararamdaman nyo na ba ang gastos? Dahil nakikita-kita nyo na ba ang gagastosin natin sa mga susunod? Salamat sa Panginoong Diyos dahil po patuloy po ang pagpapala ng ating Panginoon. Unahin ko na po magpasalamat sa nagkaloob po sa atin ng bagong bass guitar. So salamat sa Panginoon. Thank you po sa love gift na ito para po sa Heart Community Church, and pagpalain pa po nawa yung kapatid natin na nag-share nito, nag-bless nito para po sa iglesia. Salamat, and welcome natin si Espresso. Yes, si Espresso sa atin pong Heart family. Salamat sa Panginoong Diyos. And dahil ito po ay bare months na, so alam nyo na, narinig niyo na nakasilip na si Jose Marichan, di ba? And definitely alam natin na medyo busy talaga yung mga bare months, and definitely hindi rin tayo papahuli dyan. Marami po tayong mga gagawin sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na linggo, kaya watch out po para po sa ating mga further announcement. But for now, tuloy-tuloy po yung ating mga gathering. Siyempre, Sunday service po natin. 10 a.m. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon dahil po kasama po natin yung mga kapatid natin nag-worship sa ating Panginoong Diyos. 10 a.m. Praise the Lord, no? Tama ba yun? Sige, tapikin mo yung katabi mo. Masaya ka bang katabihan ngayon? Praise the Lord. And sa mga kapatid po natin online, welcome po sa Hearth Community Church. Salamat po sa Panginoon. Nakasama po namin kayo. Saan ba ako titingin? Ayun, yes. Salamat po sa Panginoon dahil kasama namin kayong mag-worship sa atin sa umaga pong ito. At patuloy po yung ating mga gawain ng atin pong prayer recharge. Every Wednesday po yan, 7 p.m. Sama-sama po tayong mag-recharge sa ating Panginoong Diyos kasama ng mga kapatid natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Dahil tayo man din po nalulobat. Kaya po mag-recharge po tayong sama-sama. Every Wednesday po yan, on-site and online. Pwede po kayong umattend via online, via Google Meet. So yung Google Meet ID natin ay nakapost din naman po sa ating page at the same time sa atin pong Heartmate GC. So sana po makasama po natin ang bawat isa na nanalangin, united and strengthened in prayer. Amen po ba? Salamat sa Panginoong Diyos. At patuloy pa rin yung atin pong monthly weekend power up. So sa mga nag-enjoy, gumalaw-galaw, feeling ko nga medyo pumayat na ako. Ang bilis. Isang beses pa lang. Salamat sa Panginoon Diyos kasi sobrang nakaka-enjoy yung pagsigaw-sigaw, no? Yun na lang kasi yung ano ko yung support ko. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Dahil po na-enjoy po natin yung power up natin last time. And we're inviting everyone po next power up natin sa September 27 yan. So hopefully ay makapag-gather po tayo. Kung loobin ng Panginoong Diyos na hindi po masyadong umulan, pwede po tayong mag-gather. Doon po sa taas, sa rooftop, salamat sa Panginoong Diyos. Mas malaking space, mas makakagalaw, no? Mas makakatalagang todo-todo tayong sigaw. So salamat sa Panginoong Diyos. Kita-kita po tayo September 27, 6 a.m. po yan. Doon po sa rooftop pag hindi umulan. Siyempre, pag umulan, dito po tayo muli sa loob ng ating pong panambahan. And of course, tuloy-tuloy pa rin po yung ating hearth journey kung saan kinikilala po natin yung Diyos na atin pong pinaglilingkuran, and mamotivate din po tayo na maging katulad din ng ating Diyos na pinaglilingkuran. So yung hearth journey po natin ay open to all para po sa gustong maging more like Christ. So yan po yung mga pinag-aaralan natin. We are on our 4th lesson. Ang lesson po natin mamaya ay pagpapasakop, katulad ng pagpapasakop ni Kristo. So, salamat sa Panginoong Diyos. Sana po yung makasama natin ang bawat isa. Mamaya po yan, 1 p.m. every after Sunday service po natin. And definitely, we also have our fellowship. Unang-una na dyan yung Ablazer. So, salamat sa Panginoong Diyos dahil po sa matagumpay na gawain nila last week. Kahit nga po umuulan, no? Talagang push pa rin sila. Salamat sa Diyos at nag-enjoy naman sila at nabusog. So, next, mamaya ulit. Mamaya meron po ulit a Blazers Youth Fellowship. 3 p.m. po yan. Dito naman po sa atin pong panambahan. Hindi papahuli, syempre, ang ating mga kababaihan, kananayan. Salamat sa Panginoong
Diyos dahil po this coming Saturday, September 13, kita-kita po din tayo. Siyempre, gunaya po natin sila. Punta rin po tayo sa kubo ni Lola, di ba? Doon din po tayo ulit mag-gather. Konting nature tripping and all, di ba? 4 p.m. po yan, doon po sa lugar na iyon para po makapag-fellowship, snacks din, yes. Snacks and chillax version 2. Yes. Salamat sa Panginoong Diyos. Kita-kita po tayo and nawa po makasama po natin yung iba pa pong mga kananayan, kababaihan para po sa atin pong fellowship na ito. And of course, open pa rin po ang ating mga ministries kung sa mga gusto pong magpa-train, kumanta, ayan, lapit lang po kayo sa akin. Tapos ituturo ko po kayo kay Ate Lea dahil po patuloy po ang panawagan ng Panginoong Diyos para po sa kanyang, dahil po ang paglilingkod ay opportunity, privilege po para po sa atin, para po paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. So, sa mga gusto pong mag-involve, magkaroon ng impact yung atin pong paglilingkod, sign up lang po and patuloy po tayong magpagamit sa ating Panginoong Diyos. And meron pa, syempre, di pa tapos, no? Meron pa rin po tayong Beat campaign. Praise the Lord kasi we are on our 4th month. Konti na lang. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon, no? Dahil po September na, 4 months na. Konti na lang talaga. Maabot na talaga natin yung katagumpayan. Yes. Next aircon na tayo ulit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. And of course, meron pa rin po tayong YouTube channel. We are live via Facebook. And meron pa rin tayong YouTube channel. So please like, share, and subscribe. Hit the bell button. For para po mas lalo pa tayong updated. Dahil po meron po tayong mga videos na wala po sa Facebook pero nasa YouTube channel natin. So please subscribe and like po natin yung atin pong page. And lastly, yung atin pong prayer items. Ayan, hindi po tayo titigil na manalangin para po sa isa't isa. Dahil po ang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Kaya po, sa mga may prayer items po, please post your prayer items dun po sa ating pong bulletin board sa likod. At the same time, yung mga answered prayers din naman po natin, i-post din po natin sa bulletin board sa likod. Okay lang po ba? Praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. And hindi ko napapatagalin. Tayo po lahat ay mag-aral salita ng Panginoong Diyos dahil tayo po ay papasok sa panibagong serye natin for September. Tawagin na po natin ating tagapagturo sa umagang ito, Pastor Marlon Meneses. Good morning, everyone. Bisa pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming busy ngayon, ano? But anyways, isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po ngayon idadako sa panibagong serye natin at growing through accountability. In Proverbs chapter 27, verse 17, iron sharpens irons and one man sharpens another. Yan po yung ating pag-uusapan. So, ibig sabihin, dito po pag-uusapan po natin bakit mahalaga yung discipleship and bakit nagmamatter na meron tayong accountability sa iba and the same thing, kasama po tayo sa accountability group. Napaka-importante po nito. Last Sunday, we talk about isang magandang mensahe mula sa ating bisita ni si Pastor Dake, ano? Okay? And remind tayo, kung naalala nyo, remind tayo ni Pastor Dake that our Great Commission is very important sa atin. Ayan po yung ating pag-uusapan. Kaya naman, please open your Bible with me in Matthew chapter 28, beginning from verse 18 to 20. Ang title po ng ating pag-aaral, Growing Through Accountability, Great Commission, Great Responsibility. Great Commission, Great Responsibility. In Matthew chapter 8:28, verse 18 to 20, ang sabi po ng Biblia, sabi po ng salita ng ating Panginoon, in verse 18 to 20, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Sa wikang Tagalog, ganito po ang pagkakabanggit. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo pong lahat ay manalangin, panandalian. Aming Diyos na makapangyarihan,
Minsan pa lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong habag at grasya, Panginoon, na patuloy mong pinaparanas sa bawat isa, especially, Panginoon, sa iglesyang ito. And we know, Lord Jesus, that apart from you, we can do nothing. Kaya naman, Lord, hayaan mo na kami at ang bawat isa pong narito ngayon, O God, ay patuloy pong makonekta, Panginoon, sa iyong kalooban. And Lord Jesus, as we pray right now, as we study your word, Panginoon, open our hearts and minds, O God, nang sa ganon, malaya pong makagalaw ang inyong pong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan at buksan mo, Panginoon, ng malinaw, Panginoon, ang aming pong mga puso. Nang sa ganon, pumasok po ang inyong pong salita sa aming mga puso at tumimo, Panginoon, ng tuluyan sa aming pong buhay. Ang aming pong dalangin sa oras na ito, O Lord, alisin mo anumang mga bagay, Panginoon, na makakaabala po sa amin. Magiging sagabal po sa amin for us to study your word and to hear, O God, the treasures, Panginoon, inside of it, Panginoon, at makita po namin ang buong kamalayan na kami po ay pinagpapala mo, binabago mo yung aming pong kaisipan, ang aming pong mindset, Lord Jesus, for us to grow, O God, ng patuloy sa inyo pong kalooban. Growing through accountability, Lord Jesus. This is the main reason kung bakit mo kami tinawag, Panginoon, for us to understand the value of Great Commission. Lord, we thank you, Lord, as we study your word, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang tinig mo lamang ang mamayani at hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang ang maghari sa inyong buhay. Ikaw lamang, Panginoon, na may taas, madakila, sinasamba po namin, Panginoon, at inululuwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Once again, palakpakan natin ang ating Panginoon. Good morning, heartmates. Okay? Sa totoo lang, napumpisahan na po natin ito, yung ating pong serye, Growing Through Accountability. Pwedeng pakitanggal yung effects. Growing Through Accountabilities. Napag-usapan na po natin ito last Wednesday. Nung Wednesday, ito po yung start po ng ating Sunday. Wala naman. Sige, thank you. Mapag-usapan po natin discipleship that brings maturity. Okay? Ano po ba yung mga bagay-bagay na kailangan po natin for us to understand na talaga nagmamatter ang discipleship para sa atin. Now, listen to this, kapatid. Kung ikaw ay kasama sa accountability group or ikaw mismo yung nagdi-disciple, kapatid, ito po ay beneficial po sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ito po ay benepisyo sa atin. Sapagkat dito, sa bagay na ito, makikita natin that discipleship, it's a process of spiritual development. So, ibig sabihin, if you want to grow in maturity in your spirituality, kailangan mo talaga ng magdi-disciple sa'yo. Or somehow, kailangan mo rin ng someone na i-disciple rin. It's a process of addressing what your disciples needs. Lahat po tayo may pangangailangan. Tingin sa katabi. Especially spiritual needs. Meron po tayong pangangailangan. And somehow, many of us ay hindi na concerned sa ating pangangailangan spiritual. Why? Kasi ang unang-unang na-highlight po sa atin, ano yung pangangailangan ko? Personal. Ano ba yung problema ko personal? Ano ba yung mga bagay na makapagpapasaya sa akin? Etc. and so on and so forth. Without even thinking that spiritual matters ay kailangan nating i-address. Na meron tayong pangangailangan sa loob natin, sa inner being natin, na kapag yun po yung na-prioritize po natin, domino effect, then eventually lahat ng problema natin, nasusolusyonan na rin. Okay? So addressing what your disciples needs and progressive living. Okay? Importante po ito. The more na tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, the more na lumalalim po yung relasyon po natin sa ating Panginoon, the more na nagpa-progress ang ating pamumuhay sa Diyos. Alam niyo po, napaka-importante nito. Many of us gusto maging progressive ang ating pong pamumuhay. Amen. Ayaw po natin ng pababa ang ating pamumuhay. But then again, kapag hindi po natin naintindihan bakit mahalaga ang discipleship, hindi po natin makukuha yung progressive living na inaasahan po sa atin ng ating Panginoon. So, yun po yung bakit po nagmamatter ang ating pong discipleship. Ngayon naman, pag-usapan natin, Great Commission, Great Responsibility. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Ito po yung huling habilin ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. Okay? Ang ating Panginoon ay nabuhay na muli. Okay? At pagkatapos noon, siya po ay nakipagkita sa kanyang mga alagad at sinabi niya, okay, ito yung sinabi ng Panginoon, lumapit siya at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Remember, okay, dapat maintindihan natin ano ba talaga yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Ano ba talaga yung gustong ipatrabaho sa atin ng ating Panginoon? For us to know itong bagay na ito, intindihin mo natin to. What is discipleship? Okay? What is disciples? What is discipleship? Gusto ko maintindihan natin, bakit nga ba pinapagawa sa atin ito?
ano po ba muna yung root word kung bakit po gusto ng Panginoon na makapag-create tayo ng disciples, hindi para sundan tayo, listen to this, kundi sundan kung paano namuhay ang ating Panginoon. Okay? What is disciples? The word disciples is galing po sa salitang Griego na ang ibig po sabihin is matetes. Okay? Matetes. A learner or pupil or disciple. Okay? Pupil in a sense, a learner in a sense, kayang-kaya niyang pakinggan, kayang-kaya niyang i-absorb yung mga bagay na nakakatulong sa kanya para lalong makilala at makasunod sa ating Panginoon. Tingin sa katabi. Tayo ba ay learner? Okay? Yan po yung gusto po ng ating Panginoon po sa atin. And kapag hindi po tayo matetest, hindi po tayo learner, actually, domino effect po ito. Ang buhay po natin ay hindi progresibo, but rather pabagsak. So that's why napaka-importante that meron po tayong knowledge regarding sa discipleship or matetest. Or discipleship is a process of making disciples, matetest, a learner that is pupil, okay, or disciple. Now, I have here 4 things to ponder. Why we need to make disciples? Bakit nga binigay ito sa atin ng ating Panginoon? Pwede namang sabihin ng ating Panginoon, sige, okay, magpakasaya kayo. Okay? Pero bakit ibinili nito sa atin na bakit kailangan natin mag-create ng disciples? I have here 4 things to ponder regarding sa ating binasa sa Matthew chapter 28, beginning from verse 18 to 20. Himahimahin po natin mga kapatid. Number 1, okay, ang sabi nito, remember His ascendancy. Ascendancy. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Look at the word, all authority. Okay? All authority in heaven and earth. So, ibig sabihin, dito hina-highlight ng ating Panginoon that Jesus is in authority. Okay? When we say authority, ascendancy, okay, ibig sabihin, nung binigay ito ng ating Panginoon, and Jesus came and said to them, all authorities in heaven and earth has been given to me. Go and make disciples of all nations. Inuna niyang i-highlight na ang lahat ng otoridad, okay, dito sa lupa at sa langit, ay nasa akin na. Hinighlight ito ng ating Panginoon. Kasi po, the book of Matthew talk about the kingship of our Lord Jesus Christ. Pinag-uusapan po rito yung pagiging hari ng ating Panginoon sa lahat ng hari. Okay, so ibig sabihin, Jesus is in authority. Hindi ito choice o optional. Listen to this. Okay? Hindi ito choice o optional. Hindi ito pakiusap. Ito ay utos sa atin ng makapangyarihang Diyos. Hello? Naiintindihan natin? So, ibig sabihin, bakit natin kailangan go and make disciples? Remember, yung authority meron ng ating Panginoon. Yung ascendancy na meron ng ating Panginoon. Siya po ay nagsasalita bilang Diyos ng ating mga buhay. Jesus is the reason, Lord, our obedience flow from His authority. Kung bakit po tayo sumusunod sa ating Panginoon, because we know that our God ay merong authority sa ating buhay. Not unless, let's listen to this, not unless hindi si Jesus yung authority sa'yo. Merong ibang nasusunod sa atin. Because sa panahon po natin, marami pong ganyan eh. Iba po yung nasusunod eh. Ang tanong, sino nasusunod sa'yo, kapatid? Tanongin mo mga katabi mo, sino nasusunod sa buhay mo? Ikaw ba nasusunod sa buhay mo? O si Kristo? Okay? When is the last time nasunod ng ating Panginoon sa buhay natin? Or madalas tayo yung nasusunod, di ba? Kadalasan, option lang natin. Minsan nga, even yung pagdalon sa atin, option lang sa atin eh. But listen to this. Remember His ascendancy, that Jesus is in authority. So once God, our Lord Jesus Christ, nagbigay siya ng command, ibig sabihin, hindi ito choice. Wala kang choice. Sabi mo sa katabi mo, wala kang choice. Hindi ito option. Hindi ito option. But rather, hindi rin ito pakiusap. Ito po ay utos ng ating Panginoon na buhay. Bakit natin kailangan gawin ito? Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 19 to 11. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name. Sapagkat ang ating Panginoon na higit pa sa anumang pangalan. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heavens, on earth, and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of the Father. So ibig sabihin, kung meron po talagang dapat na susunod sa ating pong buhay, wala pong iba, hindi ang ating mga sarili, hindi ang ating pong mga kasama sa tahanan, kundi ang pangalan lamang ni Jesus Christ,
ang ating pong sinusunod. Hello? Even nga po yung ating pong pagsamba, sa totoo lang, even our worship, dapat po ang na-highlight po sa ating pagsamba, si Jesus eh. Are you with me? Sa ating pong mga ginagawa, kung paano po tayo namumuhay, dapat ang na-highlight sa ating pong buhay si Jesus. Kapag walang Jesus na nangunguna sa iyo, kapatid, magulo ang buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, magulo ang buhay mo pag walang Jesus. Tama? Naintindihan natin? Yun yung mga panahon na mawala tayo sa ating Panginoon, wala pong may authority sa atin, ang hirap na eh. Sabog-sabog yung lakad natin, sabog-sabog yung gusto mong puntahan, sabog-sabog yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Why? Wala kasi nag-a-arrange eh. Wala kasi si Jesus na nagbe-maintain o nagpapalago ng iyong buhay. So napaka-importante ito mga kapatid, that we remember His ascendancy, na si Jesus ay yung ating authority. In Colossians chapter 1, beginning from verse 16 to 17, for by Him all things were created in heaven and earth. Dahil po sa Panginoong Jesus, nalikha ang lahat ng bagay. Okay? Kung wala si Jesus, wala ka. Hello? Kung wala si Jesus, wala yung anumang meron ka. Kung wala si Jesus, wala ang mga bagay na pinapahalagahan mo. Kung wala si Jesus, wala kang kabuluhan. Amen? Kung wala si Jesus, walang kwenta. Are you getting my point? Okay? Visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him, all things hold together. Imagine that. Dahil sa ascendancy ng ating Panginoon, sa authority meron ng ating Panginoon, kung bakit nagkakaugday yung dayang mga bagay-bagay. Kung bakit nagkakadugtong ang mga bagay-bagay dahil ito sa ating Panginoong Jesus. So kapag tayo po ay gumagalaw ng wala sa kalooban ng ating Panginoon, doon po tayo mas lalo nahihirapan eh. Tama? Doon po tayo mas lalong hindi nagiging masaya eh. Alam niyo po, ito po yung katotohanan. Bakit many of us ay pinipilit gustong maging masaya pero hindi niya magawang maging masaya? Unang-una, kasi baka wala si Jesus doon sa mga ginagawa natin eh. Sabi nga po rito, we submit to His rule by obeying His mission. We submit to His rule by obeying His mission. Napaka-importante po nito that we know how to submit. Listen to this. Okay, bakit po tayo mag-engage sa discipleship? Bakit po kailangan natin ng discipleship? Kailangan mo ng someone na mangangalaga sa'yo at kailangan mo rin ng someone na aalagaan mo. Because why? Number one, remember His ascendancy. Napaka-importante nito. Pangalawa, ang sabi po rito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Remember our assignment. Remember our assignment. Okay? Our duty. Okay? Ito po yung assignment po na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Go and make disciples of all nations. Our mission continues, Christ works and seeking and saving the lost. Yun po yung trabaho po natin. Hindi lang po basta gumawa ng kung ano-ano mga ministeryo. But rather, mag-ipagpatuloy yung ministeryo ginawa ng ating Panginoong Yesus. Tayo po pala yung continuity ng ministeryo ng ating Panginoong Yesus. Dahil po sa paggalaw ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay, tayo po mismo pwedeng gamitin ng Panginoon for us to reach yung mga naliligaw. Marami po niyang mga naliligaw. Tingin sa katabi. Okay? Maraming kakilala yang naliligaw. Okay? Ikaw kapatid, naliligaw ka ba? Kasi baka mamaya naliligaw tayo eh. Alam niyo po, pag sinabi po nating naliligaw, hindi po ibig sabihin nawawalan tayo ng sense of direction eh. Hindi ganoon when we talk about spiritual maturity, when we talk about progressive spirituality, pag sinabi po nating naliligaw, ibig sabihin wala pong pagtingin sa Diyos. Yun po yun eh. Kapag sinabi po nating naliligaw, wala kang direksyon papunta sa ating Panginoong Yesus. Kaya naman, ang gulo ng lakad ng buhay. Ang gulo po ng journey po natin. Okay? But then again, kung tayo po ay tinawag talaga ng ating Panginoong Yesus, and for sure, nasa ayos ang iyong buhay. And remember, hindi lang tayo tinawag ng ating Panginoon, okay? Just to worship Him, do the things sa loob po ng iglesia, but rather, gawin po natin yung assignment po natin. Go and make disciples. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may assignment ka sa Diyos eh. Naintindihan natin, meron po tayong assignment sa Diyos. And remember this, naalala niyo yung nag-aaral, yung mga nag-aaral pa, tsaka yung mga
tapos na mag-aral, pag may assignment tayo, iba yung pressure, parang ang hirap pumasok pag di mo nagawa yung assignment mo. Are you getting my point? Ang hirap no, anong pakiramdam yun? Ano ba naman yan? May assignment pala ako, para wag na kaya ako pumasok. May mga ganun kasi may takot tayo eh. Same thing sa ating Panginoong Jesus. Kapag tayo po ay hindi nakakagawa ng assignment po natin para po sa Kanya, and somehow, nawawala yung takot natin. Dapat nandun pa rin yung takot. Why? Kasi hindi natin napupulpil yung kalooban ng ating Panginoon. Tingnan nyo to, in Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power that the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses." Nung tayo po ay binuhay ng ating Panginoon at nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa ating Panginoon, tayo po ay mga saksi na ng Diyos. Hello? Hello? Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Tayo po ay mga witnesses ng ating Panginoon in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Saan man tayo dumako, listen to this, saan man tayo dumako, dapat ang napapakita po natin, napapakilala po natin, si Jesus. Hello? When is the last time na pakilala natin si Jesus? Na-share natin, nakita sa atin na, ay, grabe tong si sister, Christian to. Ay, grabe to, mananampalataya to kasi hindi nagmumura eh. Or, pag nakita ka, ay, si sister, chichismis tayo niyan. O gano'n yung nakikita sa atin, ay, si sister, ay, si brother, ganito. Nako, mag-ano lang yan. Lungkot-lungkutan lang yan. Sad boy. Diba? So, naiintindihan, you're getting my point? So, kapag ganito po yung nakikita po natin, we're manifesting na tayo po ay wala sa ating Panginoon. Okay? Wala sa atin ng ating Panginoon. You're just saying that you're a Christian. It's so easy to do that. Kahit sino naman. Okay? Pwedeng madaling sabihin, ako po, Christian po ako. Pero iba naman ang ating pinapamamuhay. Hindi naman tayo nagpapatotoo patungkol sa ating Panginoon. It's nonsense. Sabi kasi ng Panginoon, you will be my witnesses. Tayo pong lahat, tapikin mo yung katabi mo, kapatid, kasama ka ron ha. Tayo pong lahat ay saksi ng ating Panginoon. So iparanas natin sa kanila kung ano yung pamumuhay na meron tayo as a Christian. In Mark chapter 16 verse 15, "And he said to them, Go into the world and proclaim the gospel to the whole creation." Okay? Go into the world. Lumapit po tayo sa mga wala pang Kristo sa kanilang buhay. Ang unang-unang problema kung bakit hindi po natin ito magawa, takot po tayo sa rejection. But listen to this. How can you experience rejection kung hindi mo pa naman ginagawa? Doon ka na matakot pag nireject ka na. But listen to this. Kapag nireject ka nila, hindi naman ikaw yung nire-reject nila eh. Hello? Kaya naman yung mga ayaw po ng discipleship, kapatid, gumising po tayo. Okay? Mali po tayo ng pinipili sa buhay. Yung mga ayaw, alam mo yung tumatanggi sa discipleship or di naman kaya pag tinanong mo, kapatid, sister, labas tayo ganito. Ay, busy po eh. Ay, ganito po eh. Ang daming pinipilit, pero ayayin mo sa swimming yan, ang bilis. Hello? Ay, kapatid, punta tayo sa ganito, tara. Ang bilis niyan, pero pag sa discipleship, ayaw. Listen to this. Kapag ganito po yung mindset po natin, kapatid, it is impossible. It will be hard for us to grow in our spiritual battle. Lahat po tayo may spiritual na battle eh. Okay? At ang hirap lumaban mag-isa. That's why we need someone to guide us, to teach us, to love us, for us to feel that we are not alone in our journey sa ating spirituality. At syempre, kasama natin ng Diyos. Hello? Sabi nga ng ating Panginoon, kapag merong isa at dalawa nagkakatipon para sa aking pangalan, nandun daw yung presensya ng ating Panginoon. Tama? Are you with me? So, our assignment is to reach others where God has placed us. Kung saan po tayo nilagay ng ating Panginoon, dapat nakikita sa atin si Kristo. Nasa tahanan ka, ipakita mo kung paano mamuhay si Kristo. The way you make conversation sa ibang tao, ipakita mo kung paano makipag-usap si Kristo. Kung paano ka makapag-communicate, ipakita mo kung paano ka makipag-communicate si Kristo. At syempre, kapag po tayo ay nasa labas at hindi natin kasama ang mga kapatid sa pananampalataya, ipakita natin mamuhay pa rin tayo in accordance sa pamumuhay bilang isang mananampalataya. Okay? Are you with me? Kasi nga, importante po na meron po tayong kaalaman regarding sa discipleship. And it is very important, it is really matters kapag meron po tayong
dinidisciple or pasok po tayo sa isang accountability group. Pangatlong bagay, ang sabi po rito, in verse 28, teaching them to observe all that I have commanded you. Okay? This is very crucial. This is very crucial. Teaching them to observe all that I have commanded you. Remember the application. The application. Listen to this. The application. It is very important. Hindi lang po sa Great Commission ng ating Panginoon. Whenever we hear the Word of God, it is very important that we know how to listen and to apply the Word of God. Hello? Hindi ka lang basta-basta nakikinig. But rather, ginagawa natin yung mga bagay na naririnig natin. Teaching them to observe or obey all that I have commanded you. Not to select the things na gusto mong marinig at gusto nating gawin sa Panginoon. Hindi po ganun. Sabi kasi ng Panginoon, teaching them to observe or obey all that I have commanded you. Lahat ng inutos ng ating Panginoon. Okay? Lahat ng narinig natin mula sa ating Panginoon. Gawin natin. Okay? Ay, naiintindihan ninyo? Teaching them to observe, hindi ka lang basta-basta magtuturo ng mga bagay in accordance sa discipleship, but rather, ituturo mo din sa sarili mo yung mga bagay na narinig mo sa Panginoon. It is very crucial. Kapag marunong po tayo makinig pero wala po tayong application, ay, mahihirapan po tayo. Why? Sabi nga ni James chapter 1 verse 22, but be doers of the word. Hindi mo lang basta pinakikinggan. Tapikin mo yung katabi mo ngayon. Kapatid, huwag mo lang pakinggan ang salita ng Diyos. Gawin mo. Hello? Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Imagine that, kapag po tayo hearers lang, kapag po tayo nakikinig lang, tapos lalabas ulit sa kabila, narinig mo yung salita ng ating Panginoon, sabi ng Bible, dideceive mo lang yung sarili mo. Niloloko mo lang yung sarili mo, kapatid. Kapag narinig mo, di ba, tapos nag-amen ka pa, amen, amen. Alam niyo po yung salitang amen? Okay? Ito po ay pagsasaad na agree ka at gagawin mo kung ano man yung narinig mo mula sa salita ng Panginoon. Mas mamaya wala na nag-amen, no? Amen po ba? Ayaw na maglaki yung Joe eh. Napaka-importante po nito, mga kapatid. Okay? So when you say amen, when you hear the word of God, narinig ba natin ang salita ng Panginoon? Then be doers of the word. Not just hearers only. Napaka-importante po nito, mga kapatid. Whenever na tayo po ay umahati ng Sunday service, imagine that, di ba? Nag-prepare ka, Saturday pa lang, pinprepare mo na yung sarili mo, inanda mo na yung mga susuot mo. Kasi kami, ganun kami eh. Gabi pa lang ng Saturday, plancha ng damit, prepare, mandang matulog. Kung kaya matulog ng mas maaga, pwede. Pero kung hindi, okay lang din naman. Importante, nagpe-prepare ka. Diba? Magigising ka ng umaga, maliligo, diba? Mag-aayos ka. Ating sa church, gusto mo kasi presentable ka eh. Pagkatapos, makikinig ka ng salita ng ating Panginoong Jesus. Pagkatapos, uwi ka na. Look at this, listen to this. Sayang ang paggayak mo patungo sa sanctuaryong ito kung nakinig ka lang pero hindi mo naman ginawa yung natutunan. That is useless. Are you with me? So remember, be doers of the word and not hearers only. The application is very important. Napaka-importante nito. Have you ever experienced, may lumapit sa'yo at ang sabi sa'yo, kapatid, meron akong problema eh. Diba? And syempre, doon pa lang sa lumapit siya sa'yo, you will give time para sa kanya, para pakinggan kung ano yung problema niya. Tapos umabot kayo ng 8 hours na nag-uusap, di ba? Nag-imot-imot kayong dalawa, labasan kayo ng loob ninyo. Tapos syempre, pagkatapos mo marinig yung kanyang saloobin, nagbibigay ka naman ng payo ngayon. Di ba? It is normal eh, tama? It is normal. Pagkatapos noon, sabi niya, yung ano, tama nga. Pero kinabukasan, pagkahiwalay ninyo, yung payo mo, hindi niya ginawa. Anong pakiramdam? Dismaya, no? Parang ganito, sayang lang yung oras. Sayang lang yung panahon na inubos mo ron. Hindi naman nakinig. Hindi naman sinunod. Same thing sa Word of God. Same thing po sa salita ng ating Panginoon. Sayang yung pagpunta mo, sayang yung paglabas mo, nakinig ka nga, pero hindi mo naman ginawa, sayang. Tabihin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sayang kapatid. Be doers of the word. Remember the application. So whenever na tayo po inuutusan ng ating Panginoong Jesus, hindi po tayo aalis, hindi po tayo hahayo na walang daladala.
parati pong merong ibibigay sa atin ng ating Panginoong Yesus na bahala po natin sa gerang lulusubin po natin. Okay? But remember the application. Kapag nagbigay ng turo ng mensahe ng ating Panginoong Yesus, apply mo. Nang sa ganon, kapag tinuro mo yun mismong tinuruan mo, ma-apply niya. Kasi malabo yun eh. Kung ikaw mismo nagtuturo ng katotohanan pero hindi mo ginagawa sa buhay mo, it is impossible for them to learn paano isa pamuhay ang ginagawa natin, okay? Ang tinuturo natin regarding sa Panginoon, kung tayo mismo hindi gumagawa ng mga bagay na yon. In John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kung mahal mo ang ating Panginoon, susunod ka sa utos ng ating Panginoon. Okay? Wala kang pipiliing utos. Lahat susundin mo. Amen po ba mga kapatid? So don't just be hearers, be doers of the word. We guide people to apply Christ's teaching in everyday's life. Okay? Ginaguide natin sila. Alam niyo po, kapag tayo po ay discipler at tayo po yung nag-disciple, hindi naman ibig sabihin nun magiging perfecto yung buhay natin eh. Hello? Makakakita tayo ng hindi maganda sa dinidisciple natin. At syempre, sa nagdi-disciple. Okay? But listen to this. Remember the application. Lahat po tayo natututo. Lahat po tayo nasa proseso ng pagkatuto. Amen. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Ito po, seryoso po ito. Lahat po tayo nasa proseso ng pagkatuto. Sabi mo nga, sabay-sabay tayo, lahat po tayo nasa proseso ng pagkatuto. So, okay? 3 things to ponder bago tayo dumako sa pang-apat. Number 1, remember His ascendancy. Number 2, remember our assignment. Number 3, remember the application. And last one, okay, in verse 20b, and behold, I am with you always to the end of the age. Remember His assurance. Okay? Tandaan po natin to yung assurance na binibigay ng ating Panginoon. And surely, I am with you always to the very end of the age. Jesus promises His presence as we obey His mission. Ito po yung pinakamagandang bagay na ma-experience po natin kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon. Kapag po tayo ay nagpa-under sa discipleship, kapag po tayo mismo ay ready na to handle, be a disciple and to handle a discipler. Kapag ginagawa na po natin yan, listen to this, I can assure sa bawat isa na nasa atin ang presensya ng ating Panginoon. Ito naman yung gusto po natin eh. Tama? You want blessing? Gusto natin ng blessing? Gusto natin ng pagsama ng ating Panginoon? Ito po, sure. Kapag tayo po nag-obey sa Panginoon, sabi ng Panginoon, and behold, I am with you always to the end of the age. Hindi ka iiwanan ng Panginoon kahit saan man tayo mapunta. Kahit anumang dako ka makarating. Okay? Kahit ano man yung ginagawa mo, sasamahan ka ng ating Panginoong Jesus. Okay? Gusto ko maintindihan ninyo ito. You want the presence of God, you want yung pagsama ng ating Panginoon, then obey the Lord. Alam niyo po, marami po sa atin kinu-question po ang ating Panginoon. Lord, bakit ganito? Bakit ganito po yung buhay po namin? Bakit dami ko pong problema? Bakit po ganyan? Nagbe-pray naman po ako, nag-worship naman po ako. Lagi ko naman po ginagawa yung mga ganito, ganyan-ganyan. Ang tanong, nag-obey ka ba sa Lord? Di ba? Sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God. Ang tanong, hinahanap mo ba yung mga bagay na pinag-aarian ng Panginoon o optional lang sa iyo ang mga bagay na pinag-aarian ng Diyos? Are you getting my point? Okay? Kasi kung kasama natin ng Diyos, we can assure the presence of God sa ating pong buhay. Hello? Ayan. Shopee. Ayan. His assurance. And behold, I am with you always to the end of the ages. In Hebrews chapter 13, 5b, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo po, may sinabi pa siya sa una bago po binuo po natin ito. Okay? Sabi ng Panginoon, huwag yung habulin yung pera. Tignan niyo sa mga Bible ninyo and in-notes ninyo. Sabi niya sa verse 5, buong verse 5 yan, hinati lang natin, kinuha lang natin yung B. Pag tinignan niyo itong mabuti, ang sabi rin, huwag niyong habulin yung pera. Kasi pag ganyan parating yung hinahabol nyo, mas lalo kayo magkakaproblema. But rather, isipin niyo yung mga bagay na pinag-aharian ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Kaya kadalasan, hindi natin ma-experience yung presensya ng ating Panginoon. Kasi ang problema talaga, we don't know and we don't want to obey the Lord. Hello?
Are you getting my point, mga kapatid? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Kapag ayaw po natin ang pagsunod sa ating Panginoon, malabo talagang maranasan natin ang pagsama ng Diyos. So remember His assurance. Panghawakan natin yung assurance ng Diyos, yung assurance ng ating Panginoon, that if we obey the Lord, nasa atin ang presensya ng ating Panginoon. Imagine that, kapag nasa iyo ang presensya ng ating Panginoon, naroon din ang provision eh. Kapag nasa inyo, nasa atin ang presensya ng Panginoon, nasa atin din ang proteksyon ng Diyos. Diba? Kapag nasa atin ang pagsama ng ating Panginoon, yung presensya ng ating Panginoon, nandoon din yung promotion mula sa ating Panginoong Yesus. Then, apart from the Lord, don't expect anything. Hello? Apart ng pagsunod sa ating sa kalooban ng Panginoon, huwag tayo mag-expect ng anumang mga bagay sa Diyos. In Isaiah chapter 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Remember, we make disciples with courage because His presence empower us. Okay? So wag po tayo matakot na mapabilang o mag-disciple. Okay? Sapagkat tayo po ay makakasigurado ng presence ng ating Panginoon. We make disciples with courage because His presence empowers us. Huwag mo sabihin, Pastor, hindi ko po kaya. Pastor, hindi ko po alam kung paano. Marami po kaparaanan para magawa po ito. Okay? But one thing is for sure, kaya mo. Kasi i-empower tayo ng ating Panginoon. And sigurado, sasamahan ka ng ating Panginoon. Hello, amen po ba dyan? Remember this, ang sabi po ni Francis Chan, discipleship is more than a program. Okay? Remember this, discipleship is more than a program. Hindi lang po siya programa ng church. It's walking through life with people as they learn to follow Jesus. Kung gusto po natin totoong makasunod sa ating Panginoong Yesus, kapatid, magpa-disciple ka. O mag-disciple ka. Alam niyo po, hindi lang po dapat sa church ang discipleship. Even sa pamilya, even sa mga anak, sa mag-asawa, dapat mayroon pong discipleship. Hindi po pwedeng wala. Hello? Kapag walang discipleship na nangyayari sa atin, iba ang kumukontrol sa buhay natin. Kapag walang discipleship na nangyayari po sa atin, ibang wisdom yung nakukuha natin, hindi galing sa ating Panginoon. And this is the last one. We measure the success of the church not by its seating capacity. Okay? Hindi po dahil sa dami, but by its sending capacity. Sabi ni Rick Warren, we measure the success of the church not by its seating capacity, but by its sending capacity. The more na mas maraming nagdi-disciple, the more na mas maraming nagpapa-disciple, the more na gustong mapabilang sa discipleship. Alam niyo po, ito po ay senyales na talagang lumalago ang isang church. But, kung tayo po ay ayaw natin ng discipleship, ayaw mong mapabilang, ayaw mong maging kabilang sa discipleship o ayaw mong mag-participate sa discipleship, I tell you, you are not a growing Christian. Amen po ba dyan, mga kapatid? So remember, 4 things to ponder sa ating pong pinag-aralan. Number 1, His ascendancy, our assignment, the application, and remember, His assurance. Tayo po tayong lahat at tayo po manalangin sa ating Panginoon. Sabi po ng ating nakaraang pastor, sabi po ni Pastor Dave, it is impossible for us na malakaran yung Great Commission kung hindi po natin alam yung Great Commandments. Ano ba yun? Mahalin natin ang Diyos na higit pa sa pagmamahal natin sa ating mga sarili. Kaya hindi naman, mahalin po natin yung mga nasa paligid po natin, katulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. So we can obey the Lord. So it's a sign. If we don't truly understand the value of the Great Commission, maybe kinakapos tayo ng pag-ibig sa Diyos. Kinakapos tayo ng pagkakilala sa pagkaalam kung sino ba ang ating Panginoong Yesus. Now, if you truly know kung paano kang minahal ng Panginoong Yesus, alam mo bang sobrang mahal ka ng Panginoon?
Alam mo ba, nararamdaman mo bang mahal ka ng Panginoon? Kung talagang nararanasan mo yan, our God is encouraging one another. Go and make disciples or be part of accountability group. Kasi po, ito po yung magmamatters eh. If you don't want belong sa isang accountability group o sa discipleship group, kapatid, that's a big problem. Because that's a sign that you don't want the presence of God sa iyong buhay. Now, if you truly want the presence of God sa iyong buhay, kapatid, sumunod tayo sa Diyos ayon sa ating pagkakilala sa Kanya. Hindi ayon sa gusto nating mangyari sa ating buhay. Kung mahal mo ang ating Panginoon, magpapadisciple ka. Kung mahal mo ang Panginoon, magdi-disciple ka. If you want to experience the Lord Jesus Christ, susunod ka. Lord Jesus, maraming salamat at nawa sa tulong po ng mensaheng ito, lubusan po namin maintindihan ang value, Panginoon, ng mga bagay na gusto mong ipaunawa po sa amin. At sa tulong po ng inyong pong Santong Espiritu, ay tuluyan mong bubuksan ang aming puso at isipan upang ng buong kamalayan, Panginoon, ay masaksihan po namin na Ikaw lamang, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na buhay at nag-ahari, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord Jesus. We glorify your name and bless each and everyone here, especially our hearts, Panginoon. Allow us, Panginoon, to belong to accountability group or to be part of a discipleship group, Panginoon. Huwag mong hayaang may maiwan po sa amin. Because, Lord, mahal mo kami at mahal ka namin bilang ikaw na Panginoon ng aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dilangin sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. God bless everyone. Minsan pa po nating palakpakan ng Panginoon sa ating pong narinig. Amen. Minsan pa po nating papurihan ng Panginoon. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. Let's sing.
dito masambit sa Panginoon? Can I hear it louder? Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you've changed. For the last time. And now you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you've changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you, I wanna be with you. We wanna be with you, Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, na sa linggong darating ay patuloy po namin lakaran ng iyong salita. Umasa kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan sa aming buhay. We thank you, Jesus, kung aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning po. Tayo po yung magkamustahan. And at 1 p.m. po, tayo po yung may discipleship group. God bless po.